this is the first time na mag-share ako sa ibang team, 'di ba? And I hope may ma-impart ako sa inyo, ma-inspire ko kayo. And ayan, amazing morning po. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ayan. My name is Adrian Fuentes po. Ayan, I'm 19 years old right now and nag-start ako dito sa business when I was 18 years old. So, batang-bata, bakit sinimulan mo yung negosyo? 'Di ba? Mamaya sasabihin kong reason bakit ko sinimulan yung negosyo. And I hope sa mga kabataan po dyan, patype naman po kung sino yung mga yep pa po dito. Patype po dyan sa chat box. Kasi possible, yung mga sasabihin ko mamaya, baka may ma-realize lang kayo or kahit sa mga hayop natin dyan, di ba? So, shoutout kay Mentor Raymark, di ba? Malupit yan. Si Mentor Jetro. And ayan, shoutout po sa inyo. Di ba? Kailangan natin ma-maximize yung edad natin, di ba? Pero ayan, si Mentor Adrian, dati po siyang estudyante. So, isa tayo sa mga academic achiever sa school. Oo, academic achiever sa school. Hindi lang halata. And, pero, naranasan kasi natin, ano kasi, nung nag-aaral ako, nung nagsimula ako mag-aral, hindi ako nawala sa top. Simula nag-start ako hanggang nag-ano ako, di ba? Nag-stop ako ng pag-aaral. So, hindi tayo nawala dyan. Bakit ka uminto, Mentor Adrian? Mamaya, sabihin ko yung reason, di ba? And isa rin tayo sa mga online gamer and ML players. Sino yung naglalaro dito ng ML dati? Di ba? O baka naglalaro ka pa hanggang ngayon. Tigil na po natin yan, di ba? Kailangan mag-focus po tayo sa goal natin. Di ba? Dati tayong ganyan. Usually nakabataan. Di ba? Naglalaro sa umaga. Di ba? Pagdating ng hindi mo na namamalayan, hapon na pala, gabi na pala. Pero naglalaro ka pa rin. Doon ko kasi na-realize na parang walang nangyayari sa akin nung naglalaro ako noon. So, si Mentor Adrian din is isa sa mga explorer. Oh, explorer. Ano yan? Si Dora? Hindi po ako si Dora. Oo. Ano ako, ibig sabihin yan, explorer, is mahilig ako gumala. Di ba usually sa mga kabataan, mahilig gumala. Kasi hindi ako mapakali kapag nasa bahay ako, nangangati lagi yung pa ako. Kaya, talaga hahanap ako ng lugar kung saan ako pupunta. Di ba? Usually talaga, ayun lang talaga yung nasa isip ko. Paano ako sasayaw ngayong araw? Ano kayang gagawin ko kinabukasan para sumaya ako? So, ganun. Typical na kabataan. Di ba? And isa rin tayo sa mga chess player. Di ba? Sa mga naglalaro po ng chess dyan, pwede tayo maglaban. Oo. So, next natin. Ayan. Sige. Eto, si Mentor Adrian. Nung, bulinggit pa po siya. Oo. Hanggang ngayon naman, baby face pa rin naman eh. Tama ba? Ayan. Patype naman po dyan. Pogi. Pampalakas ng ng loob. Di ba? Ayan. So, si Mentor Adrian, kung makikita nyo dyan, typical na kabataan. Nagagala. Ayan, kung makikita nyo dito, sobrang itim pa oh. Sobrang itim. Oo. Kasi dinala tayo sa province dati. Pero ako, lumaki ako, pinanganak ako sa Tondo. Taga Tondo, Manila ako. Oo, pero nag-aral ako sa province. 'Di ba? Alam niyo naman yung environment sa Tondo. 'Di ba? Usually doon magulo. 'Di ba? Mga puro barkada, puro kalokohan yung nasa isip. Kaya pag siguro kung doon ako lumaki, baka basagulero ako, wala ako sa IAM ngayon. 'Di ba? Pero ang good thing doon, dinala tayo ng parents natin sa sa probinsya. Oo, sa probinsya naman, doon din natin naranasan yung hirap. 'Di ba? Usually, pag sa province, naiisip natin madali lang doon. 'Di ba? Pero meron kasi tayong mga desire, may mga gusto tayong bilhin. Kasi naranasan ko doon. I remember 5 pesos lang talaga yung baon ko. Oo, 5 pesos. Nalalakihan na ako doon before. Kasi wala naman akong source of income. 'Di ba? Kasi pinalaki kami ng parents namin. Yung parents ko pala is both parents ko, minimum and below minimum yung kinikita nila sa isang araw. So, talaga, isang kaid, isang tuka.
So, kapag hindi dumiskarte yung magulang namin, wala rin kami pagkain. Ganun kami lumaki. Kaya yung 5 pesos, malaki na sa aking bagay yun. And, syempre, mayroon tayong mga gustong bilhin nung kabataan tayo, di ba? Mang ginagawa ko before, 'di ba, sa province, maraming prutasan doon eh. Maraming mga prutas sa likod ng bahay, 'di ba? Maraming ganoon. And ang ginagawa ko, may mga bayabas doon sa likod and mangga. Ko 'yun, pinipitas ko 'yun, tapos binebenta ko sa school. 'Di ba? Tapos every time na nakakabenta ako, tuwan-tuwa ako. Siyempre, kahit 3 yan, 2 yan, 5 piso, tuwan-tuwa na ako kasi 5 piso lang yung baon ko nun. And doon ko natutunan na kailangan i-appreciate natin yung mga maliliit na bagay. 'Di ba? Kahit maliliit na bagay yan, malaking bagay yan para sa akin. Kasi, imagine nyo, 'di ba? Pero, ayun, and eto, nung nag-grade 6 naman ako, or nag-high school na ako, binalik ulit ako sa Manila. Dito na tayo nag-high school. And, kung makikita niyo dito, nabago ulit yung environment natin. 'Di ba? And, ayan, kung makikita nyo dito, isa rin tayo sa mga academic achiever. Naranasan natin yung parents natin, parang nasanay na. 'Di ba? Sabi, parang wala na silang pake. Kunyari, may nakuha kang award or nag-top ka sa school. Parang na sila, nasanay na, ay, magta-top naman yan. 'Di ba? So, doon ko talaga, bakit ako nagpupursige na, sa pag-aaral natin? Kasi, may mga pangarap tayong gusto natin matupad. 'Di ba? Kasi, nakikita natin yung hirap ng magulang natin eh. 'Di ba? And, eto, syempre, dito dumating yung sa time na, 'di ba, marami tayong na-meet na tao. Isa na dito yung mga kaibigan natin. 'Di ba? Usually, kung makikita nyo dito, para ako nalunod. Para ako nalunod diyan. Pero eto, kung makikita nyo, bakit ibang pamilya yung kasama mo? Kasi dati naisip ko, yung kasi culture sa aming pamilya is, lang talaga, puro hataw, puro diskarte. Nawawalan na kami ng time, wala na kaming time para magbanding, 'di ba? Minsan naisip ko nung sumasama ako sa ibang tao, naisip ko, baka hindi na ako mahal ng magulang ko. Pero not knowing, yung sacrifices ng ginagawa ng parents mo para makakain lang kayo. So, ganun kami. 'Di ba? Kaya hindi kami lumaki sa yaman, ganun. 'Di ba? And doon ko rin na-realize na kailangan ko magpursige sa buhay para matulungan ko sila na mas maaga. Kaya hindi na questionable na bakit ka nagsimula sa I Am Worldwide. Kasi reason doon yung yung parents ko, and at the same time may mga pangarap tayo na matupad. Kasi hindi ako pumapayag na ganito na lang ako. Kasi sabi nga nung ang dami ko, baka ilang beses nyo na ito napakinggan, hindi mo kasalanan pinanganak kang mahirap. Kasalanan mo na kapag namatay kang mahirap. So, 'di ba? Doon ako nasaktan. Naku, kailangan ko magpursige habang bata ako. Kasi kung mag-aaral lang ako ng tuloy-tuloy, ilang years pa, sobrang tagal pa. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na masama mag-aral, pero diyan ako natuto. Diyan ako gumaling. Diyan ko nakuha yung mga skills ko. 'Di ba? Pero yung skills lang, pero hindi naman ako kumikita ng pera. 'Di ba? So, ayan. Ito, paano ko nakilala si I Am Worldwide? Ayan. So, baka mga nagtatanong na kayo, paano mo ba nakilala si I Am Worldwide? Nakilala ko si I Am Worldwide, ito yung first time na, wait lang, balik natin. Ito yung first time na na-invite si Mentor Adrian sa IBP or business presentation. Kung makikita nyo dyan, batang yagit, di ba? And dito, sinabi lang sa akin dito, hindi talaga into business. Kasi sinabi lang sa akin nung nag-invite sa akin, magdala ka ng 5 kaibigan mo, 5 kakilala mo. Tapos, may libreng pagkain. Eh, naisip ko nun, sabi ko nga, explorer ako dati. Explorer ako. So, naisip ko yun, gagala na naman ako. So, tuwan-tuwa na ako niyan. And, dinala ko yung mga kaibigan ko. And, syempre, nakalima tayo dyan. Hindi ko naman na-expect na mananalo pala ako. Nanalo tayo ng 500 pesos. So, tuwang-tuwa ako niyan. Pero, wala pa rin sa akin yung negosyo. Kasi,
ayun, hindi pa nagsisinkin sa akin. Pero may isa lang tumatak sa akin na bakit kailangan maging successful habang bata ka? 'Di ba marami kasing marami kasing mga bata hindi pa nare-realize yung mga bagay na ganun. 'Di ba? Next natin, ito. Sino ba yung nakapag-invite sa akin? Or kanino ko nakilala si I Am Worldwide? So, meet my mentor, Angel Mentor. Baka kilala nyo siya, kilala nyo sila. Ayan, 'di ba? Si Mentor Angelo Miani Fuentes. Ayan, si Mentor Angelo Miani Fuentes ay isang kapatid ko siya, pangani na kapatid. So, dati niya pa akong ini-invite sa I Am Worldwide. Pero hindi ako nakikinig kasi sabi ko nga sa inyo, gusto kong gumawa ng way para maging successful ako sa sarili ko. Yung ako yung nagpursige. Di ba parang papatunayan ko na makakapagtapos ako ng pag-aaral and magiging successful ako. Ganun kasi yung mindset ko before. Yung kailangan ko mag-aral na mabuti, kaya ako nagiging top talaga. Hindi ako pumapayag na bumababa yung grades ko. 'Di ba? And ang mindset ko noon, pagkatapos ko gumraduate, makahanap ako ng magandang trabaho, tapos mag-a-abroad ako. Ganun yung mindset ko. Kasi alam niyo naman, pag sinabing OFW, mapera. 'Di ba? Pero sa I Am Worldwide lang natin na-realize na hindi pala, mayaman pala sila sa resibo. 'Di ba? Kasi kakapadala. And isa pa sa nalalayo ka sa pamilya mo. So, ayun din yung mga kaya hindi tayo nag-strive na maging empleyado. Kaya nung nakilala natin sa I Am Worldwide, ito yung first time na umattend tayo sa I Am Worldwide. Unang yugto ng aking kwento. Di ba? Tagalog na Tagalog. Ito yung unang beses na umattend tayo sa event ng I Am Worldwide, yung 5th anniversary. Hindi pa ako member niya na, umattend lang ako. Tapos, doon ko nasaksiyan talaga. Grabe yung pinamimigay sa I Am Worldwide, milyon-milyon. Tapos, grabe talaga yung pinamimigay na Tapos, may mga supercar, sports car. Ayun. So, hindi pa ako doon nabaliw. Nawaw lang ako. Siyempre, first time mo makakita ng mga ganun eh. Napawaw lang ako, pero hindi ako na-inspire. Kasi, alam mo yun, marami kasi tumatakbo sa isipan ko noon eh. Kung makikita niyo dito, para akong nilagyan lang na quote na tambay eh. Di ba? Tingnan mo yung buhok ko dyan, ang pangit, di ba? Parang bata lang na pinicturean. Picture ka dyan. Parang ganun lang eh, di ba? Pero, ayun yung unang attend natin sa I Am Worldwide. And bakit ba? Ano ba yung tumatakbo sa isipan ni Mentor Adrian? Bakit hindi niya sisimulan si I Am Worldwide? Si I Am Worldwide, dati ko pa siyang kilala. Opo, dati ko pang kilala si I Am Worldwide. Natandaan ko nun before, 2020 ata yun. Kasagsagan ng pandemic yun. Parang ginawa ko si I Am Worldwide ng 1 week. Parang hindi pa, nun. Tapos, dami kong rejection na tatanggap nun. Kasi bata lang talaga ako nun, 14 years old I think. Tapos, yung mga nag-i-inquire sa akin, pinagtitripan lang ako. Kaya, isa rin sa mga naging reason ko kung bakit ayaw kong gawin si I Am Worldwide, kasi negative ako before. Negative ako. Kasi sabi ko nga, hindi ako sanay ma-reject. Di ba? Hindi ako parang, ang sakit kasi pag nare-reject ka eh. Di ba? So, naging negative ako sa networking. Pero alam ko na talaga yung I Am Worldwide. And, negative din ako. Halimbawa, ito. Nakita ko na nagkaroon ng sasakyan si kuya, pero wala pa rin sa akin. Wala pa rin akong paki kasi, alam mo yun, may gusto akong patunayan sa pag-aaral ko. And isa pa rin sa naging reason kung bakit ako naging negative. Kasi yung kapatid ko rin, negative din ako. Ito yung mga mentors, iingatan natin. Kapag ginagawa mo si I Am Worldwide, kailangan, pinipili mo yung pinakikinggan mo. 'Di ba? Kasi kung kanino ka nakikinig, ayun yung magiging ikaw. Not knowing, 'di ba? Kala mo lang, parang lang sa'yo, dumadaan lang, pero pag araw-araw mo kasing naririnig na sa environment ba, tumatatak yun sa unconscious mind mo. 'Di ba? May conscious mind and unconscious mind po kasi. Kaya iingatan natin yung
tumatatak sa isipan natin. Kaya ang number one na binago ko dito, nung nag-start ako sa I Am Worldwide, is yung environment. 'Di ba? Kung yung environment kasi sa Tondo, iba talaga. Iba yung pag-iisip nila doon, iba yung mindset, iba talaga. As in, 'di ba? Kaya binago natin yung environment natin. And isa pa rin sa tumatakbo kung bakit hindi ko sinisimulan si I Am Worldwide. Iniisip ko, wala akong connection. Kasi mga connection ko lang rin, mga bata rin. Alam ko naman sa sarili ko, wala rin naman akong pera eh. Wala akong pang-start dyan. 'Di ba kahit nandyan yung kuya natin, ayoko kasing umasa sa mga ayun kasi yung tinata ko sa mind ko, ayoko talaga umasa. Gusto kasi dumating sa time, ako talaga yung nagpo-produce ng yung kunyari may gusto akong bilhin, parang sa akin galing. And isa rin ako sa mga mahiyaing bata. 'Di ba? Hindi lang halata ngayon. 'Di ba? Hindi lang halata. Pero mahiyain tayo before. And walang pera, and walang idea. Wala tayong idea. Kaya nga tayo negative kasi hindi natin naiintindihan yung negosyo. Alam nyo po yung reason kung bakit maraming negative sa labas? Maraming negative nang hindi ginagawa sa IAM kasi wala silang alam. Hindi pa nila naiintindihan yung negosyo na ginagawa natin. Opo. Kasi kung ikaw, nane-negative ka pa, possible, hindi mo pa naiintindihan yung ginagawa mo. Kaya kailangan, palalimin po natin yung foundation natin. Pero, ayan, sige, balik natin. Pero, kahit ganyan yung tumatakbo sa isipan ko, may isang bagay kasi na nagpa-push sa akin kaya ako ginawa si I Am Worldwide. Ito yung time na nagkaroon ng sakit yung family ko. Nagkaroon ng sakit yung father ko. Nagkaroon kasi siya ng stroke last 2023 yun. So, doon ko na-realize kung gaano kahirap na maging bata na walang pera. 'Di ba? Yung tipong may nagkasakit na sa pamilya nyo, wala kang mabigay, wala kang matulong. Doon ako nasaktan. Tama pa ba tong ginagawa ko? 'Di ba? Nakikita ko si kuya nakakatulong, ako wala. 'Di ba? Kaya hindi na ako nagdalawang isip kasi yung situation ko, ayun yung nagpa-push sa akin kaya ginawa ko si I Am Worldwide. Kaya kung ikaw naghahanap ka ng inspiration, kailangan tingnan mo yung sitwasyon mo ngayon. Hindi lang sitwasyon mo, sitwasyon ng pamilya mo. Kung sa tingin mo, hindi pa yan yung gusto mo para sa kanila, kailangan mo itodo si I Am Worldwide. Ayan, and syempre, marami tayo na-realize niyan, kaya natin ginawa si I Am Worldwide. Nag-start tayo. Ito, sabihin ko lang po sa inyo mga mentors, wala akong idea about sa products. Kung may mga na-invite naman dito sa Barley, good thing po yan. And ako naman, na-invite ako dahil gusto ko lang talagang kumita ng pera. Wala akong idea sa products. Ano yung Barley? Di ba? Pine-present ko siya pero hindi ko siya naiintindihan. Di ba? Naiintindihan ko lang doon, pwede kang kumita ng 500 pesos. Di ba? Pero hindi tayo nakakabenta niyan kasi hindi natin ine-explain. Ang ine-explain ko lang po, na mindset po kasi tayo ng mentor natin na kailangan mo mag-build ng team, and napapanood rin natin sa training, kailangan mo mag-build ng team para kumita ka ng malaki. And which is, totoo naman. 'Di ba? Totoo naman talaga. Kasi kapag nag-build ka ng team, doon ka makaka-create ng passive income. Kung mas marami ka natutulungan under mo, mas malaki yung kinikita mo, parang ganun siya. 'Di ba? Kung ito kasi yung tumatak sa akin, kailangan mo, parang sabi sa akin, kailangan mo maghanap ng 2 tao na mapapayaman mo. So, ganun yung naging mindset ko noon. Kaya, ang pinaka naunang ginawa ko, kahit wala tayong idea, namusakal tayo. Ayan. So, sa pamumusakal, syempre, sa una, nahihiya ako. Syempre, approach ka ng taong dumadaan. Tatawanan ka. Ganun ako dati. Oo. So, ganun ako dati. Nahihiya talaga ako noon, pero nilabanan ko yung iya ko. Kasi sabi sa akin ng mentor ko, ano ba gusto mo? Yumaman o mahiya? Kayo po mentors, kung tatanungin kayo, yumaman po o mahiya? Patay po dyan sa chat box. Sige po. Yumaman, syempre. Di ba? Alam niyo po ba mga mentors? Ang hirap maging mahirap. Tama po ba? Mahirap maging mahirap. Kung nahihirapan kang yumaman, mas mahirap maging mahirap.
Kaya kung anong mga pinagdadaanan mo, kailangan labanan mo para sa pangarap mo. Okay? Ayan, namumusakal tayo everyday, 'di ba? Uma-attend tayo ng training. And alam niyo po ba, mentors, ano po yung nakapagpa-realize sa akin lalo or bakit lalo akong nabaon dito sa I Am Worldwide? Alam niyo po ba yung training. Oo, nagte-training ako, doon ko na-realize talaga lahat. Lahat ng bagay na kailangan ko matutunan. Kasi hindi naman sa kala ko dati sa school, lahat matututunan doon. Parang ganun kasi mindset ko. Pero ang totoo pala, sa buhay ka mas lalong matututo. Kasi yung paligid mo, ayun yung magtuturo sa iyo eh. Kung paano ka kumilos, kung ano kasi yung environment mo, ayun yung magbi-build din sa iyo. Kaya ingatan po talaga natin kung sino yung sinasamahan natin. And ayan, kung makikita nyo dito, ayan, nung namumusakal tayo, hindi po madali mamusakal kasi diyan ko naranasan, pumayat tayo kasi kakalakad natin. Di ba? So, pero hindi ko napapatagalin. Syempre, next na natin. Ayan. So, dito, sabi ko nga sa inyo, nag-i-start ako dito, wala talaga akong pera. Wala talaga akong pera as in. Ang ano ko lang talaga, allowance. Ang allowance ko before, 20 pesos. Pinagkakasya ko yun. Magte-training ako sa office. Di ba? Sorry sa mga sa mga jeepney driver. Minsan, ginagawa natin yung 1, 2, 3. Ayan. So, dati ginagawa natin yun kasi, ayan, nagsusorry na lang tayo kay Lord kasi masama yun. Pero, tinitiis natin kasi, next time, babawi naman tayo. Di ba? Kasi, ayan, kasi gusto natin, may desire tayo na matuto. May desire tayo na nandun yung nandun yung growth eh. Sa training, nandun yung kung saan tayo matututo eh. Kaya nagtitraining ako nun. Naranasan natin, 10 piso na lang talaga yung pera ko. Eh, yung pamasahe, 11 pesos. Di ba 13 pesos na ngayon? Dati 11 pesos. Kulang ako piso. Kulang ako piso niyan. So, ang ginawa namin, naglakad na lang kami. Kasi kaming dalawa ng kaibigan ko, nagtitraining kami noon. Wala rin yung pera. Di ba? Nagtitraining kami, 10 piso na lang talaga yung pera namin, tag 5 piso kami. So, ang ginawa namin yan, naglakad kami simula office hanggang Manila. So, everyday yan, tuwing wala kaming pamasahe, naglalakad lang talaga kami. Bakit namin tinitiis yun? Kasi may pangarap kami pinangawakan eh. May vision kami na pinangawakan. Eh, neto, yung kwento ng piso, dito kasi na experience natin, may napulot tayong piso. And ayan na lang talaga yung piso na parang last money. Last money ko na yan. Ang nangyari dyan, dahil nanonood tayo ng mga vlog, alam niyo po yung yung piso ipagpapalit sa mas mataas na halaga. So, ginawa namin yun, nagbibideo-video kami. Ang pag unang approach namin, tinawanan lang talaga kami. Hindi naniniwala. Di ba? Pero, kwento na lang yan, di ba? Eh, neto, dahil tinuloy-tuloy natin si I Am Worldwide, nagkaroon tayo ng syempre yung mga kaklase natin, na pa-join natin, di ba? Nagkaroon tayo ng first income sa I Am Worldwide. So, 3,000, 2,000, and 2,500. Ito yung first time na kumalat ako sa Facebook. Di ba? Shinare yan ng mga mentors kung na-share nyo po yan. Diyan po tayo na-motivate kasi possible pala kumita ng ganito habang nag-aaral ka. So, dahil kumita tayo ng ganyan, nag-decide agad tayo na mag-full-time. Ayan, nag-decide agad tayo ng mag-full-time. And ang pag-full-time ko po mga mentors, dahil gusto natin mas magawa ng tuloy-tuloy talaga si I Am Worldwide. Lang talaga, hindi siya nakaplano. Kasi after event ng MVP yun, hindi na ako umuwi sa bahay. So, nagdiretso na full-time na tayo. Diba? Kasi ang pagpo-full-time, naisip ko nun dati. Pero ito, ang good thing kasi, ang unang inisip ko nung nag-full-time ako, kailangan ko mabago yung environment ko. Kailangan kong makasama yung matataas din mangarap. So, sa pagpo-full time, dito na bago talaga yung environment kasi nagkaroon tayo ng second family. 'Di ba? Second family. Kasi tinuruan tayo maging ganito mag-isip, ganito makikisama,
ganito makibagay. Kahit iba't ibang tao yan, hindi mo kadugo. Pero binibuild ka kasi dito eh. Ang maganda dito sa IRM Worldwide. Pero, nung iniisip ko dati kasi sa pagpo-full time, di ba naka-condominium, nakatira sa condo, di ba iniisip ko, syempre yung tiniran ko dati sa Tondo, iba talaga. Ang iniisip ko nun, sasarap na yung tulog ko. Di ba parang masasarap yung buhay ko pag nag-full time ako. Pero hindi ko na-realize na ganito pala yung dadatnan ko, di ba? Pero ano yan, isa rin yan sa mga reason kung bakit nagtuloy-tuloy tayo. Kasi may pinangahawakan tayong pangarap eh. 'Di ba? Kung makikita nyo dito, natutulog lang talaga tayo sa bangko. Kasi accident lang. Parang hindi talaga sadya na magpo-full time tayo, hindi nakaplano. 'Di ba? Huwag nyo picturean po, huwag nyo i-screenshot yan. Oo, huwag nyo i-screenshot po. Ayan. So, kung makikita nyo doon, natutulog tayo sa bangko. 'Di ba? And dito, kung makikita nyo dito, shoutout sa Lemon Square. Ayan. Endorser tayo niyan eh. Endorser tayo. Hindi, joke lang. Ang ano niyan, ang kwento niyan, dahil nag full time tayo, sabi ko nga wala akong pera eh. Nabubuhay lang talaga ako sa down payment, sa ano, 'di ba minsan lang 'yun. Kaya dumating sa time no nag full time tayo, ang kinain lang natin Lemon Square. Yung kaibigan natin kasama, 'di ba? Ayun lang yung kinain natin maghapon. Pero ito kasi mga struggles na to, mayan kasi yung mas magiging magpupush sa'yo eh. Sabi ko nga kanina, kung ano yung nagiging situation mo ngayon, ayun yung maging motivation mo para mas humataw ka dito sa IRM Worldwide. 'Di ba? So, next natin, ito panoorin niyo po. Yan, kung makikita niyo diyan, 'di ba? Natutulog lang talaga tayo sa bangko. 'Di ba? Pero hindi natin hinayaan na ganyan lang tayo. And basahin ko muna po to. Don't focus on where you are today. Keep positive vision and see yourself accomplishing your goals and fulfilling your destiny. Sabi ni Joel Austin yan. So, anong ibig sabihin yan mga mentors? Sabi ko nga kanina, huwag mong pagpokusan yung situation mo ngayon. Tignan mo siya as positive. Tingnan mo siya as positive na possible, mabago yung situation mo. Kaya kung ikaw nahihirapan ka ngayon, part yan ng process. And isa lang, ito, mga mentors, may isa sa tumatak sa akin, yung nagtitraining ako, kailangan, pagdaanan po natin, di ba, halimbawa, may mga idol kasi tayo sa IRM Worldwide, yung mga top mentors. Gusto natin yung resulta. Tama, gusto natin yung resulta. Pero hindi natin alam yung mga pinagdaanan nila bago nila makuha yung resulta na yun. Kaya kung ikaw, kung gusto mo ng resulta na kagaya nun, pagdaanan mo yung mga pinagdaanan nila. Okay? Kasi, halimbawa, pag may nakukuha ka kasing resulta, may, may kasamang responsibilidad. Halimbawa, nagkaroon ka ng Lamborghini, hindi mo alam yung babayaran mo kalahating milyon kada buwan. Tingin mo, kaya mo ba? Di ba? Eh, neto pa. Halimbawa, gusto mo ng malaking grupo. Pero binigyan ka ng 100 people na kasing galing ni Mentor Ikay. Tingin mo, mahahandle mo kaya? Kung sa tingin mo, hindi mo pa kayang handle, kailangan may pagdaanan ka na proseso. Kasi kapag every time na pinagdadaanan mo yung proseso, may natututunan ka dyan kung paano i-handle yung mga bagay. Okay? So, hold the vision, trust the process. Pangawakan mo yung vision na nakita mo nung nakita mo sa IRM Worldwide. Tapos, pagtiwalaan mo lang yung proseso. Huwag kang mag-skip ng process. Okay? Kasi yung mga nagsushortcut, mabilis mawala. 'Di ba? Kasi hindi sila na-build. Kailangan i-build mo yung sarili mo. 'Di ba? So, next natin. Ayan, dahil nagtuloy-tuloy tayo, hindi natin inisip yung mga pinagdadaanan natin. Nagkaroon tayo ng product sales, natutunan natin magbenta. Before, dati, nakatutok lang talaga tayo sa pag-i-invite, ganun. Good thing yun. Tutukan mo talaga yun. Pero itong pagbebenta kasi, part din yan ng panggalaw mo, di ba? Pang mo yan, pang gastos mo, pang bayad ng rent. So, part yan ng process. Parang, ito kasing pagbebenta, ginawa ko siyang part-time eh.
Tapos yung pagbibuild, ayun yung ginawa kong full time. So, ganun yung naging mindset ko. Tapos, ayan, next natin, naranasan natin sa pagbebenta pa lang. Nakabenta tayo ng 80 boxes sa isang buwan. That's 40,000. Di ba? 40,000 po. Imagine nun, 19 years old. Di ba? 19 years old, kumikita ng ganyan. Product selling pa lang po yan. Eh, naranasan din natin yung March, nakabenta tayo. 100 plus yan, 57,000 yung kinita natin. Di ba? So, mga sample income lang natin po yan. And yung iba, hindi ko na makompute. Kasi hindi na natin nare-record. Di ba? So, ayan. Dahil hindi lang naman sa pagbebenta, nagbibuild din tayo ng team. So, dito, naranasan natin kumita 1 week, 52,000. 1 week, 18,500. Ayan, kung makikita nyo dyan, ito, 6 days nga lang po, 6,000 pesos. Grabe, passive income po yan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, part-time ko yung pagbebenta, full-time ko yung pagbibuild. So, dito, nung nag-full-time tayo, within 3 months, naging 100 circle po tayo. So, a round of applause naman po dyan. Virtual clap. Ayan, thank you so much po. Ayan. So, ayan, sinishare ko siya, hindi lang para i-brag kayo, kundi i-inspire kayo na possible, na kung nagawa ng 19 years old, possible magawa mo rin. Di ba? And ayan, ito. Syempre, dahil kumikita tayo ng malaki, inaano natin yung sarili natin. Parang nire-rewardan natin. Dito, di ba, naranasan natin, mabili yung mga gusto nating damit, makakain sa dating hindi natin nakakainan, di ba, nakapasyal sa hindi natin napupuntahan, nakabili ng cellphone worth of 30,000 na galing sa sarili mong bulsa, di ba? Tapos, ayan, sobra na, dami natin na-achieve dito sa I Am Worldwide. Lahat ng first time dito natin naranasan. Okay? So, ganito kaganda si I Am Worldwide, di ba? And, eto, basahin ko lang po. Ito yung pinangahawakan ko every time na nahihirapan ako. Opo, ito bakit? Kasi ito, basahin ko muna. Hard times create strong men. Yung mahihirap na bagay, makikreate ka as strong men. Malakas na tao. Di ba? Malakas na tao. Strong men create good times. Kapag mas pinipili mo yung mahihirap, mas dadali yung buhay mo. Mas gagaan yung buhay mo. And good times create weak men. Kung mas pinipili mo yung madadaling bagay, mas lalo kang manghihina. Pero, ayan, weak men create hard times. Kung mas pinipili mo yung madadaling bagay, mas lalo kang mahihirapan. So, ganun po siya. Ayun lagi kong pinangahawakan. Kaya kahit mahirapan ka, tuloy-tuloy ka lang. Kasi part yan ng process. And ito, basahin ko, Isaiah 41:13. I am the Lord your God, who takes hold on your right hands, and say to you, do not fear, I will help you. Huwag kang matakot kung may mga pinagdadaanan ka, may mga struggles kang na face, kasi nandyan si God para, gabayan tayo, iangat ka. Di ba? Hindi ka naman dadali ni God dyan sa challenge na yan kung hindi mo kaya. Ibibigay niya yan para mas lumakas ka. Kasi pag nalagpasan mo yan, meron kang reward sa dulo. Okay? So, lagi nyo pong tandaan yan na every challenges, meron reward. Okay? So, next natin. Ito, watch nyo po to. Hello guys, this is Adrian. My name is Prince. So, nandito tayo today sa Isitan. Isitan Recto po. So, time is, it's already 4:34 ng umaga. So, kakatapos lang ng mentoring and sinamahan natin yung isang leader natin dito sa Recto. So, ngayon, sobrang sakit ang katawan. Pagod. Diba? Pero next time yan, yun, masakit pa daw dyan niya. So, next time yan, struggle, lahat ng pinagdadaanan namin ngayon, mapapanood nyo na lang. Siguro may sarili na kaming sasakyan dyan, nakakapag-travel na kami.
And may sarili na ring sports car, di ba? So, nakaka-excite. So, abangan nyo guys. Mapapanood nyo to sa future. So, kung ngayon, may nararanasan ka mahirap sa buhay, mga challenges, struggle, normal yan. Kasi, pinaparanas yun sa'yo ni Lord para maging mas matibay ka. And, syempre, may makwento ka sa future. Tama ba? Wow. Ayan. Ano ngayon? Anong date ngayon? May 3, 2024. So, siguro ilang months mapapanood nyo to. And may sarili na kami sasakyan at the same time, sports car, diba? Nakakapag-travel na rin. Thank you, Lord. Ayan, kung makikita nyo dyan, di ba? Hello, guys. Ayan, next natin. Ay, wait lang. Ayan. Kung makikita nyo dun, dinedeclare lang natin dati, di ba? Pero ngayon, dinadrive na natin yung sarili nating sasakyan at the age of 19 years old. Di ba? So, ganun kaganda dito sa IAM Worldwide. Di ba? Kahit bata ka, pwede mo matupad yung mga dating pinapangarap mo lang. Di ba? Basta magtuloy-tuloy ka lang. Panghawakan mo lang yung vision mo. Huwag mong fokusan yung paghihirap mo kasi lalo ka lang mahirapan. Kailangan mag-focus ka sa goal mo, sa dreams mo. Kaya kung ikaw hindi mo pa alam yung dreams mo, kailangan alam mo yan para mayroon kang direksyon. Dayan, ito yung name ng natin, ng car natin, si Leonidas. Short term for Leo. Di ba? Siya kasi yung maglilid sa atin para maging mas maraming car achiever under natin. And at the same time, itong car na to, magsisimbolize as leader na pangungunahan yung team natin para sa susunod na mas marami pang resulta. Di ba? And ayan, next natin. Ito, bakit ako gutom? Ayan. Opo. Hindi po ako gutom ha. Kumain na ako. Oo. Hindi po yung gutom na So, gutom sa success. Ayan. So, gutom sa success. Hindi po gutom sa tiyan. So, bakit ako gutom na maging successful? So, ito po yung reason kung bakit. Ito po kasi yung mga deepest why ko kung bakit ko ginagawa yung IAM Worldwide. Ito po yung family ko. Ayan, sila mamas, yung mga kapatid ko. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi kami lumaki sa mayaman na pamilya. Lumaki kami sa hirap. Yung kailangan naming umataw talaga para kumain. Kaya kailangan, ayoko kasi paranas sa mga kapatid ko maliliit yung mga naranasan namin. 'Di ba? And gusto kong iparanas sa parents ko, sa buong family ko yung mga hindi pa nila nararanasan. Kaya nagtutuloy-tuloy tayo dito sa IAM Worldwide. 'Di ba? Kasi kung ikaw hindi mo alam kung ano yung deepest why mo, dapat alamin mo 'yan para meron kang tuwing napapanghinaan ka, may deepest way pala ako nakakapitan para lalo ako mag-push dito sa IAM Worldwide. Okay? So, ito, iiwan ko na lang po sa inyo, tapos na rin po tayo. Sabi ni Christian D. Larson, believe in yourself and all that you are. Know that there's something inside you that greater than any obstacles. Ano ibig sabihin po niyan? Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Kasi wala nang ibang maniniwala dyan, kundi sarili mo. Ikaw lang. Paniwalaan mo yan. And huwag mong laging titignan yung mga problem mo, challenges mo. Tingnan mo na meron kang mas mataas na pangarap kaysa sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Kaya kailangan tuloy-tuloy ka lang and panghawakan mo yung vision mo and syempre, isama natin si God sa ginagawa natin. And hindi lang sa ginagawa natin, every aspect ng buhay natin, kailangan kasama natin si God. Di ba? So, ayun lang naman po. Thank you so much po sa pakikinig. I hope marami po kayo natutunan and na-inspire po kayo sa aking kwento. Ayan. Thank you so much po. Ano yung pumasok sa iyo? Bakit naisip mo na bawat, 'di ba? Syempre, although kailangan nating maglabas, pero as a bata na 19 years old na then yun nga na hindi ka ba natakot na maglabas ng resulta para kasi bakit ka naglabas ng resulta at hindi ka ba natakot?
na ano, kaya ko ba to or ano pa talaga na kuha sa akin. So yun yung ano ko sa iyo para at least yung iba dito na minsan yung iba kasi ang ano is takot maglabas ng resulta, kailangan ko ba maglabas ng resulta. So yun yung ano doon. So kaya ang ano ko is ang point is yun yung ano yun yung tanong ko. Hindi ka ba natakot maglabas ng resulta at kailangan maglabas ng sarili mong resulta? Although meron na din namang ano yung kapatid mo si Mentor Jello. So bakit kailangan ikaw meron din na sa'yo? Ayan, thank you so much, Mentor, di ba? Sa napakagandang question. Ito, as 19 years old, ito po kasi yan, bakit ako naglabas ng resulta, bakit hindi ako natakot? Kasi ito, ang number one reason, mas paniniwalaan ka ng mga tao kung meron kang resulta. Ito kasi yan, as 19 years old, parang ang hirap paniwalaan kapag bata ka. Lalo na kung mas mataas na level yung mga kausap mo. Halimbawa, mga professional po yan, mga mas magaganda yung buhay kaysa sa'yo. So, kung wala kang resulta, papakinggan kaya kanila. Parang, alam niyo yun, parang, ayun po kasi yung resulta na yun. Yung sasakyan kasi, nahawakan, nakikita, di ba? So, marami po kasing resulta. Meron yung inner result, meron ding outer result. Ano yung inner result? Ito yung natututunan mo, yung mindset mo. Ayun yung inner result. Yung outer result, ito yung mga naaawakan mo. Ito yung mga nakikita mo na resulta. And, bakit ako naglabas? Kasi ito yan. Pag hindi ako naglabas, sabi ko nga kanina, hindi ako paniniwalaan. Hindi ako pinaniniwalaan kasi alam nyo naman yung background ko before. Galing ako sa mahirap na pamilya. And ito pa, mas may inspire yung mga tao kapag naglabas ako na resulta. Kasi as 19 years old, grabe, may sariling sasakyan. Di ba mas may inspire ka kahit professional ka? Di ba? Di ba ilang taong ka na naglabas? Parang ganun. So, isa rin yun sa mga may nakikita and mas, ka kasi, parang mas mapupush ka na gawin yung negosyo. Mas tataas yung confidence mo. Kasi may ganun kang may resulta ka ng ganun. And papakinggan ka ng mga tao lalo. So, ayun po, Mentor. Yan, thank you so much, Mentor Adrian. So yan, may madami mga nagtatanong. Talagang grabe yung ano sa'yo. So maraming gusto silang malaman sa'yo na ano. Pero totoo yun, talagang imagine mo, 19 years old. Sabi ko nga, isa sa talagang naging ano sa akin niya, imagine mo 19 years old kumpara sa talagang, sabi ko ano yung ginagawa ko nung 19 years old. Kaya talagang sa mga, lalo sa mga dominante, nakaka-challenge yun. Yun yung ano doon, yung mga ganon. So yan din. Ito, pagsamahin ko na yung tanong ni Mentor Erlinda tsaka ni Mentor Michael Maglinaw. So kay Mentor Erlinda, Mens, paano mo ginagawa magkaroon ng malaking sales? And then kay Mentor Michael Maglinaw naman, thank you so much Mentor Adrian, very inspiring. Men, paano humataw everyday ang isang Mentor Adrian and how do you close deals bilang isang 19 years old? Thank you, Mens. Yan. So, ang question, paano ko ginagawa na magkaroon ng malaking sales? So, ito po yan mga mentors. Ito, isa sa kailangan mong tandaan, may mentor po na mag-guide sa atin. Kasi, kung gusto mo magkaroon ng malaking sales, kailangan sinusunod mo yung mentor mo. Tama po ba? Kasi, kunyari, pinag-a-ads ka pero takot ka mag-ads. Kasi, baka masayang yung pera ko. Baka masunog lang yung pera ko, mawala lang. Takot ka, hindi ka nagtatry. Kailangan try mo. Kaya kailangan, kapag every time, ito po mga mentors, lahat po ng pagmamarket, effective po yan. Opo, effective po yan, basta ginagawa mo siya ng tuloy-tuloy. Ito, halimbawa, nagda-direct approach ka sa Facebook, nagda-direct approach ka. Na-reject ka, hininto mo na. Ano po nangyari? Hindi ka tuloy nagkaroon ng resulta. Kasi yung resulta po, yung sales, lumalabas po yan kapag consistent ka sa isang bagay. Halimbawa, marami pong nag-a-ads, mga mentors. Ito po, maraming nag-a-ads, pero hindi lahat consistent. Agree po ba? Hindi po lahat consistent. Kung gusto mo ng malaking sales, kailangan tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo.
tuloy-tuloy ka. And hindi lang basta tuloy-tuloy, tama yung ginagawa mo. Nakikinig ka sa mga mentors mo. 'Di ba? And number 2, kailangan namimiso ka. Kailangan yung mga, kunyari, hindi mo pa naman alam lahat eh. Kaya kailangan magtanong ka pa rin. Kailangan magtanong ka kung ano yung mga ginagawa nyo. Di ba? Kung ano yan? Paano ka nagkaroon ng benta? Paano ka nagkaroon ng pay-in? Magtanong ka po. And syempre, hindi lang basta nagtatanong. I-apply nyo po. Kasi marami nagtatanong. Marami namimiso. Pero yung pinamisuan nila, ginawa nila 1 beses, 2 beses, hindi na tinuloy. Kaya ito kasi yan, huwag ka mag-expect ng resulta mo kung hindi mo gagawin ng consistent yung isang bagay. Okay? Tapos, ito naman, next natin. Paano ako nagko-close deal as 19 years old? Ito po yan. Ginagamit ko po yung strength ko. Strength ko. Na kung ano yung situation ko. Or ano yung mga na-achieve ko dito sa I Am Worldwide. Kasi kung ikaw car achiever ka na, kung ikaw million circle ka na, kahit hindi ka pa nga nandun eh, kaya mo mag-close ng deal. Basta ikukwento mo yung mga nabago sa sarili mo. Halimbawa, meron kang testimony sa Barley. Ipang-close deal mo yan. Halimbawa, kumita ka ng ganito kalaki. Ipang-close deal mo yan. Kasi mas naniniwala yung tao kapag pinapakita mo, resulta mo. And ito pa po, mangingi ka ng tulong sa mga mentor mo, top mentor mo. Kasi nandyan sila para mag-share. Nandyan sila, i-maximize mo. Tingin nyo, tingin nyo bakit sila naglabas ng sasakyan? Bakit sila naglabas ng resulta? Malaking resulta. Kasi, yung mga walang resultang downline nila, pwedeng gamitin yung mga resulta ng upline nila. Di ba? So, thank you po. Thank you so much, Mentor Adrian. Then next naman natin, so ito, Amazing Morning Mens, yung sa selling galing ba siya sa ads or warm market po? So, although nasagot na naman to, so yung approach movement, paano yung mag-build ng isang Mentor Adrian? So yun na lang, paano mag-build ng isang Mentor Adrian? Kasi nasagot mo naman yung sa ads kanina, nabanggit mo na siya kanina na ano. So, ayan. Thank you so much po ulit sa tanong. Ayan. So, paano mag-build ng Mentor Adrian? Kailangan, ipanganak nyo po ako. Hindi. Ang kailangan, paano ako ma-build? Ako kasi, personal, testimony. Paano ako na-build? In-expose po ako. Kailangan, kapag may mga bago kang tinuturuan, kailangan i-expose mo. Expose mo sa mga mentor, expose mo sa mga kasing edad nila, sa same background nila, kasi doon po sila ma-relate. Kasi ako noon, na-build ako kasi na-associate ako sa mga kaedad ko na matataas din yung pangarap. Di ba? Nagulat ako sa mga ganun. Neto pa po. Depende po kasi sa tao kung paano ko mabibuild eh. Kasi ako, tinitingnan ko. Marami kasi akong realization kung bakit ko ginawa si I Am Worldwide. Walang pumilit sa akin. Walang pumilit po. Ginawa ko lang siya sa sarili ko. Kahit hindi nga ako sabihan ng mentor ko na mag-training, magti-training ako. Kahit hindi ako sabihan ng mentor ko na gawin mo tong bagay na to, gagawin ko yan. Basta alam ko. So, kung yung iba namang tao, kung paano mo mabibuild, kailangan associate mo sa ibang tao. Kasi kung ikaw lang lagi nagtuturo sa kanila, alam niyo po yung over familiarity? Ikaw lang lagi naririnig. Possible, magsawa po yan. Magsasawa yan. Kasi ikaw lang naririnig niya eh. Kailangan, ipakilala mo rin sa ibang tao, sa ibang mentors, or sa mas mataas yung resulta sa'yo. Okay? Kasi titignan ka niyan. Ikaw nga, wala niyan eh. Diba? Parang ganun. Kailangan, kumonek ka sa top mentor mo or maghanap ka ng same age niya na mas malaki yung resulta. Okay? So, tapos, consistent. Pag-training mo. Kasi ako, nag-training lang rin naman ako. Doon ko lang rin na-realize yung mga bagay-bagay. Tapos, syempre, bukod sa associate, sa pagte-training, kailangan, magkaroon siya ng goals.
kapag magbi-build ka kasi ng tao, kailangan may plano ka na para sa kanya. Kasi kung wala kang plano para sa kanya, magtatanong yan, anong gagawin natin? Anong ihit natin? Di ba parang ganun? Kaya kailangan, magpe-pay-in pa lang yan, may binabagsak ka ng goal para sa kanya. So, ayun po. Sana nasagot ko po yung question. Yeah, thank you so much, Mentor Adrian. So, ito last na na to, last question na lang. Thank you, Mentor Adrian. Tanong ko lang po sa pamumusikal mo noon, Mens, ilang taon or buwan mo siya ginawa bago ka nakakuha ng mga taong nagtiwala sa iyo? Thank you so much sa pagsagot. Ayun. So, di ba nag-start ako last year lang 2023. So, doon din ako nag-start mamusakal. Ginawa ko siya for almost, bago ako mag full-time nun. Kasi nag full-time ako, magdi-December, doon ako nag full-time. So, ilang months yun. Ilang months ako tuloy-tuloy namusakal. Siguro mga, I think 2 months, 3 months, tuloy-tuloy. Consistent yun. Tapos, paano may nagtiwala sa akin? Kasi kapag namumusakal ka po mga mentor, sa una talaga, hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi mo alam. Kapag ginagawa mo kasi isang bagay, meron yan mga stages. May mga kanya-kanyang level. Halimbawa, sa pamumusakal mo, dati, approach ka lang, hanggang approach ka lang. Tapos, suddenly, matututunan mong matok na sila ng on the spot. Di ba? Parang may hila mo na sila, may invite mo sila. Tapos, dadating ka sa time na ikaw na yung nagpe-present. Pinapresenta mo na sila. Tapos, sa pagpe-present na yun, hindi nagkakaroon ng resulta, hindi lahat nagpe-pay-in. Oo, kasi hindi ka kilala Di ba? Hindi ka kilala kasi first time ka lang makita. So, parang may mga stages. So, di ba, natuto tayo mag-present dyan, natuto tayo magpa-down payment. Tapos, next to down payment, doon na natin mas na-push, pa-member sila. So, ganun siya. Una, nag-a-approach ka lang, approach lang, abot flyers, mga ganun. Tapos, natutunan natin mag-invite, natutunan natin mag-present ng tanda ko, binabagsak ko nun, puro mind setting yun, kasi wala nga ako alam sa products. Mind setting, ESBI, IBP, compute ng dreams, ayun yung binabagsak ko. Tapos, natutunan na natin magpa-down payment. Tapos, natutunan natin magpa-pay-in. So, ayun po siya. Kaya kapag may mga mamumusakal kayo or gagawin nyo isang bagay, tuloy-tuloy nyo lang kasi may mga stages na tinatawag. Mahihirapan ka, yes, pero diyan ka matututo. Kasi kapag nahihirapan ka, may mga bagay na, matututunan kay. Ay, nagkamali ako dito. Ito pala yung babaguhin ko. Parang ganun po siya. So, ayun po. So, yan. Thank you so much, Mentor Adrian. So, grabe. So, sobrang dami naming natutunan sa'yo na